Ano po ang sinasabi ng Quran? The Last Testament. Sino ang witness? Walang ibang witness kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang mga disipulo iniwanan siya, at dahil hindi sila maintindihan kung ano mga sinasabi ni Jesus Christ, peace be upon him, para sa kanilang instruction, sino ang eyewitness? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi niya? Quran, Surah 4, 157 to 158. That they said in boast, we killed Christ Jesus the Son of Mary. Ito ang pinagmamagaling ng mga Hudyo. The messenger of Allah. But they killed him not, nor crucified him. Hindi nila siya napatay o naipako sa krus. Only a likeness of that was shown to them. Kamukha lang niya ang ipinakita sa kanila. Ha? And those who differ therein are full of doubts. Yung mga nagsasabi noon na talagang siya ay namatay, ay mga pagdududa yun. Ha? With no certain knowledge, but only conjecture to follow. Wala naman silang kaalaman sa talagang totoong pangyayari. Lahat sila lamang ay haka-haka. Ha? Palapalagay. For of a surety, they kill him not. Para sa katiyakan, hindi niya siya napatay. Nay, Allah raised him up unto himself, and Allah is exalted in power and wise. So inakyat pala ni Allah si Jesus Christ, peace be upon him, pagkatapos siyang manalangin, dahil ang sabi sa Luke, ay nagpakita ang anghel at siya ay pinag-strengthen. Ibig sabihin ay inassured sa kanya na maliligtas ka. At ang sabi naman sa Hebrew 5:7, sa kanyang mataimtim na panalangin, siya ay pinakinggan sa kanyang kinatatakutan at siya ay iniligtas. So, hindi pala siya namatay. Hindi siya napatay o hindi siya naipako sa krus. Ibang mukha ang sinasabing naipako ng mga Hudyo at Romano. So, masyaallah, inabsulto mismo ang Allah ang nagpatotoo na hindi siya namatay. Dahil siya lamang ang witness. Siya ang all-knowing, all-hearing, all-seeing, God Almighty. Kaya lahat ito ay magulong katuruan. Paano natin masasabi ngayon na may nagpapatunay pa bang ibang kasulatan? Mayroon po. May tinatawag na Gospel of Barnabas. Itong Gospel of Barnabas, ito ay itinago sa library ng Vatican. Bakit nila itinago? Bakit hindi nila hayaan na basahin ng tao? Kaya lamang ito nakalabas, isang pari na si Father Marino, naimbitahan siya ng Papa, at siya ay, pagkatapos mananghalian, sila ay pumunta sa library, nakatulog ang Papa, si Father Marino naman, naghanap ng mababasa, nakita niya ang Greek translation nitong Gospel of Barnabas. At ito ay kanyang itinago sa kanyang sutana, kaya nailabas niya ng library ng Vatican, at nang ito ay kanyang mabasa, ito ang naging dahilan kaya siya nag-Muslim. Ano po ba ang nakalagay dito sa sinasabing Gospel of Barnabas? Kasi ito ay ayaw tanggapin ng mga kinaukulan. Ito ay nakatago sa tinatawag na 25-mile-long library ng Vatican. Bakit tayo 25-mile-long library? Pag dinugtong-dugtong mo ang mga libro na nasa loob noon, aabot ng 25 milya. At yun lahat ay apocryphal books. Yun ay hindi pinababasa sa mga ordinaryong tao lamang. Yun ay itinago nila. So, ano po bang nakalagay dito at dapat nila itong itago? Okay. Mayroon po ritong nakasulat na nagpapatuloy itong Gospel of Barnabas, chapter 17.
2:17. Ganito po ang nakalagay dito. Verily I say that the voice, the face, and the person of Judas were so like Jesus. Ang nagipalang kamukha ni Jesus Christ, peace be upon him, sangayon dito sa sinasabing Gospel of Barnabas, ay si Judas Iscariote. Siya mismo ang naging kaboses, siya mismo ang naging kamukha, kaya siya ngayon ang hinuli ng mga Romano. Ngayon, kadagdagan, ito pong Gospel of Barnabas, si Bernabe o Barnabas ay isa sa 12 disipulo ni Jesus Christ, peace be upon him. Naitala ni Barnabas ang lahat ng mga sinasabi ni Jesus dahil siya ang laging halos kasama. Bagamat tumakas ang ibang disipulo, naging malapit pa rin siya kay Jesus Christ, peace be upon him. Ngunit ayaw itong tanggapin ng simbahan. Sabi nila, ito ay kay Matthew. Nang mahukay ang kanyang libingan, natagpuan ang mga scroll na ito na balat ng hayop na nasa kanyang dibdib. Alangan naman na pinaghirapan ng isang tao ay pinaghirapan ng iba, ayun ang dinala ng tao sa kanyang libingan. Bakit dinala niya yun sa kanyang libingan? Yun ay napakahalagang bagay. Pero wala nang marami pang paliwanag ang simbahan tungkol sa sinasabi nilang si Matthew ang nagmamayari nito. Ngayon, ano po ba ang sinasabi pang iba rito? Dahil sinabi niya dito sa chapter 223, 21. Verily I say unto you, I died not, but Judas the traitor. Beware, for Satan will make every effort to deceive you, but be ye my witness in all Israel and throughout the world of all things that ye have heard in sin. So sinigurado ni Jesus Christ, peace be upon him, dito sa librong ito, na ang namatay ay si Judas, hindi siya. Lalo bang magulo? Ay dinun tayo mga Kristiyano, yung palang pinupunas-punasan ko ng ganyan, ng panyo, at saka ginaganong-ganong ko sa katawan ko, ay baka nga si Judas yun. Ha? Nakakaawa. Dapat siya ipagmalaki ng simbahan. Kung siya man ang naging dahilan, pinaglaruan siya. Bakit? Kawawa siya. Saan mo matatagpuan ngayon nakalagay ang pangalang Judas? Nasa tricycle sa kasabas, sa jeep. Ano nga lang nakalagay? Judas not be. So pinaglaruan nila. Dapat ipagtayo nilang ng rebulto, di ba? Kakawa. Okay. May isang napakagandang bagay dito, Brad. Kung bakit nila itinago ito sa mga ordinaryong tao. Dito sa tinatawag na chapter 21, 221, 220, nakalagay dito, the death of Judas, making all men to believe that died upon the cross. And this mocking shall continue until the advent of Muhammad, the messenger of God, who, when he shall come, shall reveal this deception to those who believe in God's law. Mashallah. Ang pag-ita ni Jesus Christ, peace be upon him, ito siningit lang natin ha, ang pag-ita ni Jesus Christ at ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 570 years. Hindi pa sinisilang yung tao, nasa panahon pa ni Jesus Christ at ng kanyang mga disipulo, binanggit na sa Gospel of Barnabas ang pinakahuling mensaherong darating by the name Muhammad. Ano yung binanggit natin kanina? Surah 4, 157 to 158. Ano ang sinabi rito? That they kill him not, nor crucified him. Mashallah. Hindi pa pinapanganak yung propetang darating, 570 years to come?
sinabi na dito sa Gospel of Barnabas. Paano natin sasabihin na hindi ito totoo? At sinabi niyang pasisinungalingan niyan lahat ng mga binabanggit na yan tungkol sa kanyang kamatayan, sinabi ng Allah sa Quran. Surah 4, 157 to 158. Sino ba ang mga nagtago nito? Sino bang nagtago nito na huwag itong ilabas? Meron po. Merong mga kinaukulan na siyang nagtago niyan. Ito ay Jesus, a Prophet of Islam by Muhammad Ataur Rahim. Dito po sa page 40, Pope Damasus 304 to 384 AD, who became the Pope in 366 AD, is recorded as having issued a decree that the Gospel of Barnabas should not read. This decree was supported by Gelasius, Bishop of Caesarea, who died in 395 AD. The Gospel was included in his list of apocryphal books. Apocrypha simply means hidden from the people. So sinama ito by decree na hindi pwedeng basahin ng sino man. Thus, at this stage, the gospel was no longer available to everyone. So, maraming nagpapatutuo na ito ay talagang ibinan para hindi mabasa ng mga tao. So, anong pangyayarihan ngayon ng pananampalataya? Kung yung mismong kingpin o yung pinanghahawakan na pinakahaligi ng pananampalatayang ito ay mabuhay mula sa orihinal na sala at ang sinasabing pagkakapako ni Jesucristo sa krus. Nakakalungkot. Pag pinaliliwanagan natin ang tao, yung tatlong nabanggit ko kanina, yun ang pangaraniwan kong naririnig sa loob ng 20 taon. Pari-parehas lang yan. Iisa lang yan pupuntahan yan. Dito na ako, Brad, namulat. Okay. Alin po ang susundin natin doon? Kung pari-parehas lang yan, ito bang lahat ng itong binabanggit natin ngayon ay napag-alaman na niya at napag-aralan na niya ang Quran? Hindi. So, hindi po pare-parehas. Nagi ba siyang Kristiyano at pagkatapos siya ay nag-Muslim? Nakapag-aral ba siya? Nasaliksik ba niya ang mga kasulatan niya at ang kasulatan ng Islam? Hindi. So, hindi po pwedeng sabihin iisa lang. Bakit? Ang Islam ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisa na totoong Diyos at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ngunit, sa kanilang katuruan, ito ay nagtuturo ng sinasabing orihinal na sala at maniwala na si Jesus Christ ay namatay sa krus. Walang sino man sa history ng lahat ng mga propeta na nagsabing sa darating na panahon na yan na ang pangalan ay Jesucristo, siya ipapako para tubusin ang orihinal na sala. Bakit walang ipinako sa mga naunang propeta? At ang katuruan na ito po ay nagkakaroon lamang ng edad na 2009 years old. Ang edad po ba ng mundo ay 2009 lamang? Bakit kinakailangan ipadala si Prophet Noah, peace be upon him? Para ano? Wala siyang binanggit sa loob ng 950 years? Nang magiging kaligtasan ng tao ay ang maniwala sa mga doktrinang ito? Katunayan, ang doktrina pong ito ay galing sa Roma. Si Jesus Christ ay taga Jerusalem. Sa kanyang kapanahunan, walang itinurong mga ganitong bagay. Lumabas lamang ito ay nang siya ay matagal na wala. At ang mga kasulatan na sinasabi tungkol sa mga pangyayaring ito ay halos wala na siya. Kaya wala siyang kinalaman sa tinatawag na sangkakristyanuhan, wala siyang tinatawag sa tinatawag na itong Trinity o Original Sin, wala siyang kinalaman sa sinasabing Biblia ng sangkakristyanuhan. So ito po humigit kumulang ang mga bagay na nabanggit natin para sa ikaliliwanag. So ang mga Hudyo ay mayroon silang sariling intention kung bakit nila gustong patayin si Jesus Christ, peace be upon him, at ang mga kinaukulan naman sa simbahan ay ginamit naman itong pangyayaring ito sa sinasabing ratification ng doctrine
At niratify ni Emperor Constantine ang doktrina ng tungkol sa Kristyanismo, lalo na ang doktrina ng Matthew, Mark, Luke, Indian. So isipin po natin, isang katulad natin, ang nagratified o nagbago, hindi revelasyon. At ito pong mga pangyayaring ito ay nagsimula lamang sa isang tao. Walang iba kundi si Paul. Sino si Paul? Si Pablo, na isang taga-Tarsus, na isang Hudyo, nag-convert siya na maging Roman citizen. Doon na nagsimula ang kanyang mga pag-aangkin, samantalang nung una, siya ay pinapatay niya ang mga tagasunod ni Jesus Christ, peace be upon him. Bakit niya pinapatay? Sapagkat ang mga tagasunod ni Jesus Christ, peace be upon him, naniniwala na may isang tagapaglikha at si Jesus Christ ay magiting na propeta. At siya naman, lumalabas na ang doktrinang ito na kinamulatan natin, ito ay parang batas na ipinaglalaban sa gitna ng Senado. Nang si Paul ay nasa gitna ng Sanhedrin, yung tinatawag na court, ipinaglalaban niya yung kanyang katuruan. Kaya nung mahalata niya na sa gitna ng korte ay nakararami ang mga Pariseo, bigla siyang pumagitna. Sinabi niya, "Oh mga kapatid, ako, si Paul, ay isang Pariseo, anak ng Pariseo." Naku, nagkagulo doon sa loob. Dahil kilala na kung sino itong taong ito. Ha? Sino ba siya? Paniniwalaan ba natin ang kanyang mga sinasabi? Ay, ang utos nga nung namumuno patahimikin siya saktan yung kanyang bibig Ha? Kasi kilala nila itong taong ito. Bibigyan lang po natin ng kaunting paliwanag. Sino ba si Paul? Para malaman natin, ito pong mga katuruan na ito ay galing sa tinatawag nating Biblia na sinabi ni Pablo na ang tungkol sa pagkabuhay na magmuli, ito ay pinaglalaban niyang batas, kumbaga sa atin, sa Kongreso. Ha? Yung mga Sadducees, iba ang paniniwala nila, hindi sila naniniwala doon sa mga anghel na yan, at saka yung pagkabuhay na magmuli. Pero ipinaglalaban naman ni Pablo yung kanyang pananampalatayang yun o paniniwala niya. Bill, ito ay batas na gusto niyang aprubahan noong mga Romano para ito ang sundin. Okay? Sangayon po sa Acts 9:20, "And straightway he," si Pablo, "preached Christ in the synagogue that he is the Son of God." So sino pang nagturo na siya ay anak ng Diyos? Si Pablo. Sinabi niya, Acts 17:18, "And some Jews said, What will this babbler say? Others some, he submit to be a sitter forth of a strange God, because he preached unto them Jesus in the resurrection." Sabi niya, sino ba itong maingay na ito? Matabil na ito, madaldal na ito? Para ikang ibang mga itinuturo niya Bakit itinuturo niya si Jesus Kristo ay nabuhay na magmuli? Mismo sila mismo, nagtataka, sino ba itong taong ito? Ha? Okay. 2 Timothy 2:8, "Remember that Jesus Christ of the seed of David will raise from the dead according to my gospel." Alalahanin ninyo, sabi niya, na si Kristo na galing sa lahi ni David ay nabuhay na magmuli sang-ayon sa akin ebanghelyo. So, ebanghelyo ni Paul. Yun ang sinasabi rito. So, kaninong ebanghelyo? Yun yung ipinaglaban niya sa Senado. So, sa kanyang ebanghelyo yun. So, isa pa rito sa Roma 2:16, "In the day when God will judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel." So ano ngayon ang kinakamulatan ngayon?
na katuruan na si Jesus Christ ang maghuhusga. Paano siya maghuhusga? Katulad din natin siya. Kuhusgahan din. Diba? Pero saan yung galing? According to the Gospel of Paul. So ito palang mga sinusunod na ito at mga paniniwala o doktrina o dogma ng simbahan ay lahat halos galing kay Paul. Sino ang founder ngayon ng Christianity? Ay di si Paul, hindi si Jesus Christ mismo panin. Di ba? Oh. Ang sabi pa niya rito sa Roma 3:7, for if the truth of God hath more abounded through my lie unto His glory, why yet I am also judged as a sinner? Ay sinabi na siya ni sinungaling. Paano ba paniniwala din namin na nga niya siya ay sinungaling? 1 Corinthians 5:9, for I am the less of the apostles, that I am not met to call an apostle, because I persecuted the church of God. Mismo inamin niya mismo sa sarili niya. Hindi ikaw kung karapat dapat na maging apostoles. Kahit ikaw ako ang nagpapapatay doon sa mga tagasunod sa Church of God. Siya mismo sinabi niya, hindi siya karapat-dapat. 1 Corinthians 12:16, but be it so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty and I caught you with guilt. Inamin niya. Siya ay ano ba ang crafty at saka guilt? Tuso at mandaraya. Paano natin paniniwalaan yung mga sinasabi niya? Inamin niya siya ay tuso at mandaraya. Di ba? Galatians 6:11, ye see how large a letter I have written unto you with my own hand. Nakita ninyo kung gaano kalaki? Ang sinulat ko para sa inyo, sang-ayon sa aking sariling pagsusulat lang. So ito po ay isang bagay na pag ang mga kababayan natin ay kinakausap natin, ang una lagi nilang sinasabi, ba't magalit na galit kayo kay Pablo? Hindi naman kayo inaano ni Pablo. Ay Brad, huwag kang magagalit hindi nga kami nagagalit kay Pablo Kinukot lang namin kung ano yung sinabi niya sa inyong kasulatan. Pero ano ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa lahat ng mga bagay na ito? Sinabi niya na may mga tao na pag sila ay nagbabasa, pinalalabas nila na ito ay galing sa Diyos. Dito sa Suratul Baqarah, ayah 78. 79. Suratul Baqarah 79. Then woe to those who write the book with their own hand, and then say, this is from Allah, to purchase with it a little price. Woe to them for what their hands have written, and woe to them for that they earn thereby. So makikita natin, Brad, may mga taong nagsusulat. Pagkatapos sasabihin nila, ito salita ito ng Diyos, at pagkatapos ipinagbili yung kasulatan na yun na sinabing salita daw ng Diyos. Ano sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Woe to them. Sa kanilang mga sinulat at sa doon sa mga tinubo nila sa pagsusulat nito. Walang katotohanan dahil sinabi lang nila na salita ito ng Allah. So meron pa po dito sa Suratul Imran, ito ay ayah 78. And verily among them is a party who distort the book with their tongues as they read. Pag sila'y nagbabasa, ano sinasabi nila? Ito po ay salita ng Panginoon. Yung isa, ano sabi sa Baqarah? Mga nagsulat. Ito naman,
And verily among them is a party who distort the book with their tongues. Binago nila sa pamagitan ng kanilang dila. Pag nagsasalita sila, sasabihin nila, galing ito sa Diyos. So that you may think it is from the book, but it is not from the book.